Pinalisan kaming tumira sa lugar na malayo sa aming mga magulang. Nang mga panahong yon, si Veron ay nagdadalang tao. Subalit ang hindi namin alam na ang lugar kung saan namin napiling manirahan ay suki pala ng mga haka-haka. Napugad iyon ng mga aswang. Hanggang isang beses nga, naisipan naming pumunta sa munting palengke na naroon sa baryong iyon. Nang makarating kami sa palengkeng iyon, napapalinga ako sa mga tindero at tindera. Matalim kasi ang pagtitig nila sa amin. Minabuti ko na hawakan ang kamay ng aking asawa. Huwag kang lalayo sa akin. Hindi maganda ang titig sa atin ng mga tao rito. Hindi ko nga lang alam kung bakit. Samantalang wala naman tayong kaaway rito. Huwag ka na lamang aalis sa tabi ko. Napatingin naman sa mga taong naroon si Veron. Ramdam ko ang panginginig niya. Hanggang sa pilit namin itong winawaksi sa aming isipan. Sinimulan naming bumili ng aming mga kakailanganin. Nang paalis na sana kaming dalawa sa palengkeng iyon, may isang ali ang nakabanggaan ni Veron. Napatama ang kamay ng ali sa nakaumbok na tiyan ng aking asawa. Naalarma ako ng mga oras na yun. Patawad, Ineng. Hindi ko sinasadya. Napakalusog naman ng sanggol na nasa sinapupunan mo. Nakakasabik naman ang batang yan. Nakangiting sabi pa ng ali. Nang mga sandaling iyon, nakahawak pa rin ang kamay ng ali sa tiyan ng aking asawa. Na noon ay tinabig ko na tiyan ng aking asawa. Naalarma ako ng mga oras na yun. Patawad, Ineng. Hindi ko sinasadya. Napakalusog naman ng sanggol na nasa sinapupunan mo. Nakakasabik naman ang batang yan. Nakangiting sabi pa ng ali. Nang mga sandaling iyon, nakahawak pa rin ang kamay ng ali sa tiyan ng aking asawa. Na noon ay tinabig ko na. Mawalang galang na, pero bakit mo hinahawakan ang tiyan ng asawa ko? Hindi naman namin kayo kilala ah. Hindi sumasagot ang matandang babae. Nakatitig lamang ito ng masama sa akin. Nang maibaling niya ang titig niya kay Veron, napangiti ang ali. Saka naglakad na ng walang lingon-lingon. Nakita yon ng ibang tinderang naroon. Napatingin din sila ng mabalasik sa amin. Nagpasya kami ng aking asawang umalis na sa palengke. Hanggang isang araw nga, napilitan ako na iwan na muna ang aking asawa. May mga tatapusin pa kasi akong gawain sa bukid. Nang mapanatag kahit papano, naisipan ko na ipagkatiwala ito sa isa naming kapitbahay. Yan ay para hindi ako nag-aalala. Nang sumapit na ang gabi noon, hindi raw mapakali ang aking asawa. Nararamdaman niya na parang may mga matang nakamasid sa kanya. Nais niya sanang tawagin ang kapitbahay namin. Hindi lang niya itinuloy. Nakiramdam na lamang ito sa paligid. Walang ano-ano, may narinig ito na lumapag sa kanilang bubungan. Sa akala pa nga ni Veron ay pusa lang yon. Hanggang sa namulagat ang aking asawa. Nang magkaroon ng siwang ang atip naming gawa sa nipa. Hindi na nakagalaw pa ang aking asawa. Nang may marinig ito na huni ng tiktik. Lalo pang natakot si Veron. Nang may parang dila na lumalawid papunta sa kanyang tiyan. Naninigas na at kumikirot ang tiyan ng aking asawa. Napaungol na lamang ito sa sakit na nararamdaman. Nang mga sandaling bago siya nawala ng malay, lumaki ang siwang ng aming bubungan. Nakita niya ang muka ng aswang. Sa pag-uwi ko kinaumagahan, nagtataka ako ng mga oras na yon. Namumutla kasi ang katawan ng aking asawa. Teka, bakit may dugo sa sahig? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Sa hindi ko malamang dahilan, ay talagang kinakabahan ako noon. Sinabi sa akin ni Veron ang lahat-lahat. Napatiimbagang ako sa galit. Sino ang may gawa nito? Sino? Sino? Nanginginig na ang buong katawan ko ng mga oras na yon. Sinabi ni Veron ang pagsasalarawan niya sa kung sino ang gumawa nun. Lalo pang umigting ang galit ko sa kanila. Mga hayop sila! Magbabayad ang mga yon! Wala na kaming nagawa pa ng aking asawa.
nawalan kami ng panganay na anak nang dahil sa isang aswang. Sa paglipas pa ng ilang araw, hindi nawawala sa aking isipan na ipaghiganti ang aking anak. May mga planong nabuo sa aking isipan. Sisiguraduhin ko na balang araw, magiging abo ang palengking iyon na pugad ng mga aswang. Hanggang isang araw nga, naisipan ko na pumunta sa palengke. May bala kasi akong patunayan tungkol sa mga tao roon. Sa pagdating ko sa palengke, nakatingin ng mga tao sa akin. Hindi ko alam pero parang may mga tinatago silang galit sa akin. Sa lahat ng mga taong naroon, natuon ang pansin ko sa isang ali na parang nakita ko na siya dati. Napailing na lamang ako ng mga oras na yon nang mawari ko na siya ang humawak noon sa tiyan ni Mrs. Sinubukan ko na magtimpi talaga. Hindi ako nagpadala sa galit. Nang matapos ako sa pagbili ng karne, saka ako umuwi ng diretso sa amin. Hanggang sa pinigaan ko ng kalamansi ang karne. Siguradong dito natin malalaman kung aswang nga ang mga hinayupak na yon. Hetong si Veron naman ay napatango na lang. Hanggang sa pareho kaming nagulat at nahintakutan nang biglang nagbago ang itsura ng karne. Napakabaho rin ang umaalingasaw mula doon. Nataranta kaming mag-asawa. Mga aswang ang nasa palengke. Dito natin malalaman kung aswang nga ang mga hinayupak na yon. Hetong si Veron naman ay napatango na lang. Hanggang sa pareho kaming nagulat at nahintakutan nang biglang nagbago ang itsura ng karne. Napakabaho rin ang umaalingasaw mula doon. Nataranta kaming mag-asawa. Mga aswang ang nasa palengke. Siguradong ang aling iyon ang umaaswang sayo. Nang mga oras na yon, muli akong bumalik sa palengke. Wala akong pakialam sa kung anong sasabihin nila. Wala rin akong pakialam sa kung anong gagawin nila sa akin. Subalit bago ang lahat, minabuti ko na kumuha ng napakaraming dahon ng kalamansi. Naisipan ko na gumawa ng sigaro nang mapausukan ng palengke. Sa pagdating ko roon ay kaunti lang ang mga tao. Napapatingin pa sila sa akin. Nakita ko ang sindak sa kanilang mga mukha. Hanggang sa gumawa na ako ng siga malapit sa palengke. Nang magsimula itong umusok, saka nagsialisa ng mga tao roon. Naiwan ang kanilang mga panindang nakatiwangwang. Naisip ko talaga na aalis na sila. Laking gulat ko na lamang nang makita ko sila na may mga dala ng itak. Nakaramdam ako ng kaba ng mga panahong yon. Nakita ko na papunta sila sa kung nasaan ako noon. Minabuti kong tumakbo paalis sa palengke. Nang tuluyan na akong makalayo sa kanila, nakita ko na nakatingin lang sila sa akin, na animoy galit na galit. Sa pag-uwi ko sa bahay namin, nagmamadali ako sa pagkuha ng mga baging ng panyawan. Saka pinalibutan ng bagay na yon ang bahay namin. Yan ay para hindi kami mapasok ng mga aswang. Hindi ko sinabi sa aking asawa ang ginawa ko noon. Yan ay para hindi na rin ito mag-isip ng mag-isip. Sa gagawin ko noon, hindi kasi ako pwedeng mahuli ng iba. Siguradong makukulong ako sa salang arson. Sa kabilang banda naman, naroon ang pagnanais ko na gumanti sa kanilang ginawa. Sa pagdating ko sa palengke, walang alinlangan na binuhusan ko ng gasolina ang paligid ng palengke. Hanggang sa tuluyang maubos ang gasolina, saka ko yun sinindihan. Sa puntong yon ay tumakbo na ako papalayo. Nang medyo makalayo ako sa palengke, muli ko itong nilingon. Nakita ko kung paano mabilis na gumapang ang apoy sa buong palengke. Hindi ko mapigilan ang sarili ko sa pagluha. Naalala ko ng mga oras na yon ang namatay naming anak. Napersahang pinatay ng demonyong aswang sa palengking iyon. Mga ilang sandali pa, may nakita ako na gumagalaw sa hindi kalayuan. Nagmamadali ako sa pag-uwi sa bahay namin. Nakukutuban ko na tutugisin ako ng mga aswang. Naisipan ko na lisanin na lang namin ni Veron ang lugar na yon. Sa pagdating ko nga sa bahay namin, sinabi ko sa aking asawa ang mga nangyari. Si Veron naman ay kinakabahan dahil doon. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras.
Nagmamadali kami sa pag-impake ng mga gamit namin. Hanggang sa umalis na nga kami sa baryong iyon.